I'm Paula. I'm Pam, and we're Two Piece Chick! And we're back for our 30th episode. Kita mo naman yan. Correct. And ano na tayo? Tapos na tayo sa quarter 1 ng 2026. Akalain mo naman. Oo, napakabilis ng panahon. True. Parang kailan lang nagrereklamo tayo na ang tagal ng January. True. Ngayon nagrereklamo na tayo na ang mahal ng gas. Truth. Ang mahal ng mga bilihin ngayon, guys. Truly, Diyos ko po. Alam mo ba, hindi na ako na masyadong nagtatambay ngayon sa social media kasi bukod sa na-anxiety, ako nalulungkot din ako sa mga nangyayari. True. Tapos yung parang alam mo yung wala, parang very na siya, very apocalyptic feels na siya. Oh my God. Alam mo, ang worry ko na lang is baka magka-zombie apocalypse. Ayan. Pagkatapos ng lahat ng to, parang yung last na step nila ay magpakawala ng bioweapon. Ganon. Meron palang tinatagong bioweapon. Ganon. Tapos galing Pilipinas, no? Di nyo yun kaya. Meron pala tayong ganong capability mag-bioweapons. True. Hindi natin kayang ayusin yung corruption. Pero kaya natin gumawa ng zombie. True. Ganyan. Malay nyo naman. Movie idea yan, guys. Oo. Galing sa Pinas yung zombie. Oo. Diba? Baka naman, for once, tayo naman ang mag-cause ng apocalypse, diba? Hindi yung tayo yung tatamaan na last. Parang mali no? Parang sa lahat na lang ng ginawa ng Pilipinas. Zombie pa nga yung ginawa ng Pilipinas. Oo. Pero yun ang mga kaganapan lately. Yes. So, dahil, ayun nga, ang hirap-hirap na tumambay sa social media ngayon. And ang dami-dami ng mga nangyayari sa buhay-buhay natin. Gusto namin ulit mag-game. Yes. So, ang episode natin today is another episode of Game of Chicks! Mali ako. Hindi tumama. Never na tumama sa tono yung natin. Okay, yung sorry, sound no? effects natin. Pero yun, meron tayong another episode of Game of Chicks. So, ayan. ang episode natin today ay What would you do? Oo, diba? Kasi anything is possible na ngayon. Correct. Diba? Sa dami ng mga nangyayari ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo, ayan. Oh. So kami ngayon, magpo-post kami ng questions ngayon na kung yung last time ay would you rather, ngayon What magpo-post would you lang do? kami ng situation. Tapos Yes. anong gagawin mo sa situation na yun. yun. Syempre, halong dog show, halong seryoso. Correct. Pero mostly dog show. Yes. So, ang una na natin, since napahampiwan na natin kanina, what would you do in a zombie apocalypse? Yun na yung number one question natin. Number one question. Ako, tatakbo, syempre. Kasi, Tatakbo? Saan ka tatakbo, girl? alam mo, sinabi ko to sa mga, pag may nag-i-introduce yourself ako sa klase, tapos mayroong nag-share na he or she is into running, ganyan, fitness, hiking, mga ganon. Tapos kasi ako, as an educator, I try to bond kahit papano dun sa interest nung scholar ko, no? Tapos ako, parang, umaamin na lang ako na, sorry, hindi kita masasabayan sa ganyan. Kasi ako, hindi talaga ako makapatakbo unless zombie apocalypse na or may humahabol sa akin na killer clown, ganon. Okay. Yung kung Or mascot, pwede din. Killer mascot. Killer mascot. Yung tipong, kung hindi nakataya yung buhay ko, hindi nyo talaga ako mapapatakbo, guys. It's not my thing. Pero ayun nga, zombie apocalypse, unang-una, ako, nagtataka talaga ako sa will to live ng mga humans sa zombie apocalypse movies. Kasi gano'n ka ba ka-desperado talaga mabuhay? Natapos na yung mundo. Di ba kasi, hindi pa tapos yung movie. Sorry na. Kailangan pa kakain. Like yung Walking Dead, like ilang season yan. Kailangan yung will to live mo is enough for 7 seasons, right? Oo, ganon. Hindi, ibig ko sabihin, Pero kung ikaw, ako talaga hindi na ako. Pag kinagat ka, give up na. Oo, okay, kagatin nyo na ako. Oo. Pag kinagat ako, it's game over. Hindi na yung tatry pa akong, yung tipong kunyari, sasama pa ako dun sa grupo, kunyari, hindi ako nakagat. Yung tipong itatago mo pa. Itachap mo yung itachap mo yung kamay mo. Kasi game over na. Pag tapos na, tanggapin mo nang natalo ka.
Ganon ako ganon ang mindset ko, guys, sa zombie apocalypse. Oo, mabilis akong give up kapag ganon. Kasi kung wala namang bright future, dead man na talaga for me. Pero anong strategy mo? Like, kunyari, okay, nalaman mo na sa bahay ka, okay, shucks, may zombie apocalypse sa labas. Okay, siguro, tatry kong ilak yung bahay namin pa. Ilalak ko yung mga bintana, yung pinto, ganyan. And ang strategy ko ay hiding. Alam niyo sa Hunger Games na nanalo siya sa Hunger Games, kakatago. Ganon ang strategy ko. Hindi ako para matutong lumaban sa zombies, ganyan. Kasi unang-una, ayun nga, hindi talaga ako hindi ako physical fighter in a sense. Mental fighter, siguro emotional fighter, ganyan. Mga ganong laban sa buhay. Pero yung physikalan, hindi talaga ako maasahan sa ganyan. Ganon. So magtatago ako hanggang abutan ng paghanap ng cure, ganyan. Or kung aabot ako sa ganun na. Pero yung pag dumating ako sa point na nagtatago ako sa bahay, diba, tas naubusan na ako ng resources, wala na akong pagkain and everything, ganyan. Mag-venture out pa siguro ako, pero nandun ako sa point na pag inabutan ako na zombie sa labas, goodbye. Okay na. Parang tanggap ko na pag lumabas ako, mamamatay ako, tanggap ko na pag inabot ako ng zombie bite. Ganyan. Pero hindi yung tipong papalag pa ako, alam mo yun, hindi na. Siguro may konting parang alam mo kung ginawa ng movie yung sa'yo, 5 minutes lang. 5 minutes lang yung movie nung mo. Kakatapos lang short film lang. Kakatapos lang ng opening credits, patay ka na. Kasi ubos na yung pagkain mo. Oo, ganun. Ganun ako, ikaw, sa zombie apocalypse. Ang strategy ko ay pumunta sa mall. Because SM got it all for you, right? So, why not? Diba? Punta ka ng SM. Pero, yes, tulad ng lahat ng bagay, high risk, high reward. So, syempre, mall yun, ang daming tao doon. Ang daming zombie. More chances of bites. So, pero marami kang resources doon, right? True. Dami, lahat ng gamit mo sa para mabuhay ka. Ace Hardware. Ace Hardware, 'di ba? Meron kang butane doon, pwede kang magluto, 'di ba? Tapos baka yung mga na-abandon na samgyupsalan sa mall, meron pa silang naiwan doon na mga na-slice na samgyupsal. O edi pwede ka pang mag-samgyup. Tapos syempre yung mga can, 'di ba? Yung sa supermarket ganun. Yun ang strategy ko. Tapos I guess kung maraming doon, kung maraming zombie doon, ka na lang, kunya sneak ka lang. Yung hindi mo sila lalabanan, yung kunyari punta ka muna doon sa mga walang masyadong tao, like kunyari yung mga store, mga restaurant na konti lang yung kumakain, o malamang konti lang din yung zombie doon. O di yung mga natirang pagkain mo na nila yung pagkainin mo doon. So ganon hanggang maabutan ako ng zombie din. And then pag nakagat ako, okay na lang din ako. At least nabuhay ako ng tama sa mundong to. Hindi na ako for the fight ng zombie. Hindi naman tayo si Alice, no? So, and si Ada Wong. Hindi naman tayo gano'n. Si Ada Wong. At saka si Jill Valentine. No. Si Leon. Si Leon. Si Papa Leon. Si Daddy Leon. Ayan nung nakagisnan namin game doon. Resident Evil yun. 3? Origin. 3 actually nalaro namin yung Nemesis sa PS1. Jill Valentine yun. Tapos yung ending nun, sumabog yung Raccoon City. Subog sila. Tapos sa helicopter sila ni Carlos. Si Carlos. Si Carlos wala yung kasama niya doon. Sumabog sila. Si Leon kasi nasa 2. Sila ni Claire. Okay. Yan. Basta nandun basta yung nandun si Stars. Si Stars, si Nemesis. Resident Evil Nemesis, yung pangalan nung game. Game, kasi yung monster doon, si Nemesis Project nga yun. Oo, kasi napapanood kasi may bagong labas na Resident Evil. Resident Evil 9 na siya. Kalain mo nga naman. Tapos grabe yung mga zombie doon. As in, mutant na gano'n. Tapos meron ako nakitang gamer na naglalaro ng Pilipino din to, nakalimutan ko yung pangalan niya, na ang grabe nga yung graphics nun. Tapos mas nakakatakot siya. True. Kasi POV. POV, hindi siya katulad nung nabalaro natin sa PS1 na nakikita mo siya, si Jill, diba? Doon talaga POV. So pag gano'n mo nung paghagip mo nakakatakot, diba? Yun. True. Pero masaya siya. Masaya. So doon sa haling ket-ket lang ako doon.
Nakikinood lang ako sa kanila ni kuya ko. Naalala ko Kasi na takot siya sa ano. Oo, PS1. Tsaka bata pa ako, hindi ako marunong. PS1 yun. PS1. Nalaro nila ni kuya. Yes. Dalawa sila. Tapos, naalala ko nun yung PS1, wala pang cloud nun. Guys, dapat meron kang ganun, yung memory card. Oo, tapos nagkakaubusan ng memory card. Tapos ano pa yan, magagalit si kuya minsan kapag in-overwrite mo yung ano niya, yung game progress niya. niya, Oo. So, ganun kami dati. Walang cloud dati. May memory card kami na maliit. Kulay blue yun Kulay blue pa yun. na parang transparent siya na ano. Gaya. Ayun. Yun ang first nating question. Ayan, zombie apocalypse. Zombie apocalypse. Okay. Next, Sige, ikaw. ako ang the next question. Nanalo ka ng 250M sa loto. Dollars or pesos? Pesos. Oh my God, pesos lang. Nagreklamo pa, nanalo na ka eh. Okay, 200. Tax-free yan Oo, ang dami naman kondisyon. Okay, sige. Let's say 250M, walang malinis. Yun na Okay, yun. oh my God. Anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Siyempre, bibili ako ng bahay. Okay. Bibili ako ng well, Yung bahay mo, bibilin mo like in full or bibili kang bago? pwede rin naman. Kasi, siyempre, first bahay ko yun eh. So, parang malaki yung ano niya, yung sentimental value niya. So, yun. And then, siguro lahat ng kautangan ko is babayaran ko. Like, mga loans, yung mga malalaking loans, yung car loan, yung house, yun, babayaran ko. Tapos, grabe, wala pang ano yun, dent yun sa 250, True. no? Siguro, bibili ako ng kausap. Hindi, joke. Bakit ayaw mo kausap? Sige. Hindi. Bibili ako ng bagong president. Joke lang yun. Bibili ako ng bagong set ng senators. Grabe, dami ko naman pera. Baka hindi kasha yung 250. Hindi kasha yun, definitely. Hindi, seryoso, siguro, bibilin ko, yun nga, i-settle ko lahat ng loans ko, and then, of course, yung bahay na yun is sa akin na, and then, bibili ako ng mas malaking house for me and Kit. And then, siguro, yung may malaking garden space. Okay. Kasi, Wait, so, isa-settle mo yung loan sa current house mo, and tapos then, bibili ako ng bago. tapos yung, anong mangyayari sa bahay mo, papaupahan mo, ganun? Ano lang siya, gagawin ko siyang memory. Yaman na talaga niya. Ang dami kong pera eh. Memory lang yung bahay na yun for me. Hindi, siguro naman pwedeng parentahan ganun. Or si mama, sa kanya na lang yung bahay na yun. Pwede. Yun. Tapos bili ako ng mas malaking house na mas maraming storage and then mas maraming garden space for the doggos. And then bibili ako ng isang malaking farm. Tapos ampunin ko lahat ng stray animals. Ampunin ko silang lahat. Pusa at aso. Ang hirap ng hindi pusa at aso, no? Pusa at aso na lang muna. Yung mga ibang, like, mga chickens. May stray chicken ba? Ano yung chicken na yun? Nawala siya. Tapos may trail siya ng itlog eh, no? Hindi, yung mga ibang types of animals. Kasi meron yung mga ibang kasi na nalalagay din sa shelter. Pero mostly dogs and cats. Ayun. Tapos, bibili ako ng franchise ng Jollibee. Yan, pasok na naman ako. Dito tayo, kung sambida ang saya. Diba? Kasi syempre, kailangan mayroon kang income. True. Kasi the 250 million will eventually maubos din siya. Magkano ba ang franchise ng Jollibee? Hindi ko alam. Nasa 30M, 30, 35, ganyan. Kayang-kaya ng 250 ko yan. Ayun ang gagawin ko sa 250M. Okay. Ikaw? Ako naman, syempre, unang-una dyan, magsasettle ng utang sa'yo, sa lahat, ng mga Konti lang yun. Ganyan. Wala. Kapiranggot lang yun sa 250M mo. Patak lang yun sa 250M. Pero ang interest mo dun ay 500% sa akin, if ever. Ayun, magsasettle lang debt sa lahat, as in cleared lahat. And then, bibili ako ng condo sa BGC, penthouse. Ayaw mo ng house? Kasi, you're a condo girly. Oo, parang ako kasi feeling ko, hindi ako yung type ng tao na kaya kong mag-maintain ng house. Well, hindi mo kayang mag-maintain ng room. Is what I'm gonna say about that. Well, totoo naman. Kaya bet ko, condo lang. Kasi kaya ko... Bili ka rin na helper girl.
Tagalinis. Siguro yung mga tagalinis. Na siguro mga ano lang, once a week lang. Ganun. Oo. Ayan. Penthouse condo, bit na bit ko yun kasi gusto ko yung ano, yung eksena na gabi, tapos meron akong wine, tapos nakatingin ako sa ano, sa BGC. Sa city lights. Oo, city lights, ganyan, BGC view, city view, ganyan. Taray. Oo, tapos iniisip ko lang kung ano yung next na isusulat kong libro, mga ganyan. Perfect. Ganong klaseng writer life ang gusto ko. Kasi yung iba, gusto nila sa country sila, di ba? Yung matahimik, ganyan. Probinsya. Yung probinsya, gusto nila doon sila may mansion and everything. Ako gusto ko city girly talaga ako. Na although sige, I find peace sa country kasi peaceful naman talaga doon. Walang usok, walang ingay. Pero hindi ko kaya yung ganong peace na pang long term. Na feeling ko mababaliw ako pag ganon. So gusto ko pa din yung hustle and bustle ng city, ganyan. Tapos, pero ano ka, hindi ka like ayaw mo yung may sarili kang space. Like, kasi pag condo, you share it with other people, right? You share the building with other people. The building, I don't mind that. Kasi as long as I don't share my space, my own floor, my flat with others. So, mas gusto mo ang condo nga. Mas kasi dahil nga sa maintenance niya. Oo, sa maintenance. Kasi hindi ako yung ano nga. Although sige, matututunan naman siguro yun. Pero siguro mag-train muna ako sa smaller space bago ako magbahay. Well, I would be a hypocrite naman sabihin ko na ayoko ng bahay. Siyempre gusto ko rin naman ng bahay, ganyan. Pero siguro starter, condo, ganyan. Pero penthouse agad, ganyan. Starter. Doon ka agad sa taas. Doon agad sa pinakataas. Doon ka sa tabi ng helipad. Oo, gano'n. Tabi ng helipad. Kano may maglalanding eh. Ang ingay. Anyway, gusto mo nga ng tahimik tapos nandun ka sa ilalim ng helipad. Tapos, ano pa ba? Ayan. Ibabuild ko na yung dream home library ko. Ayan. So, bibili ako ng... well, I'm not... hindi naman ako yung type na gusto ko yung mga first editions na super rare, na super mahal. Okay na sa akin yung mga current editions na ang importante sa akin makompleto ko sila. Tapos pare-pare sila ng itsura. Alam mo yun, ang ganda kasi mag-collect ng books ng isang set siya tapos ipapare-pareha sila. Oo, ng itsura. Ganon. Ayan, home library na yan. Tapos, ano pa bang gagawin ko? O diba wala? Siguro magpa-franchise din ako ng Jollibee. Ganyan. Tigisa tayo. Tigisa kami. Tigisa kami ng franchise ng Jollibee. Ayun, para meron ding income, ganun. Pero alam mo ako, I don't see myself quitting my job kahit na kasi same pa rin naman. Oo, ganun pa rin naman. Kaya lang pagpapasok ka, since mayaman ka, naka-helicopter ka, ganun. Pasok ka kasi BGC. Traffic sa BGC eh. Mag-helicopter ka. Landing ka sa ibabaw ng Net 5. Sa World Plaza. May helipad ba sa World Plaza? Anyway, ayun. Everyday naka-helicopter yan siya. Sa sobrang mahal ng gas, grabe yung hanggang maubos niya yung Or magpapakabit siya ng zipline mula dun sa penthouse. Papuntang World Plaza. Ay, pwede yung bet yun. Tapos mas safe yun. Mas safe. Tapos hindi ko na kailangan mag-blower nun. Kasi yung hangin nun, pag ganun mo, pagdating sa office, tuyo na siya. True. Mas tipid din. Kasi hindi ka gagamit ng ng oil. True. Ayan. Zipline. So, bipili ako ng penthouse sa BGC. Papa-zipline. Papuntang World Plaza. Ayan. Para mabilis. Para kahit 10 minutes na lang kaya kong pumasok sa work ng kahit 10 minutes left na lang. True. Ayun, bago mag-start ng shift. Tapos pwede rin i-rent yung i-rent yung zipline. For recreational activities. Like kung gusto ng team building gano'n. Team building ng team niya. Pwede. Extra income din yun. Diba? Tapos meron ako isang weird na well, hindi naman weird, pero dream ko kasi to. Pag meron tayong 250 million, gusto ko makita yung tulip fields sa Holland. Yun, kasi it's my favorite flower, you guys. Gusto kong magpa-picture doon. As a star scout ng tulip. Tulip? Troop. Asa kanilang very full circle yun. Dati, what do you call that? Captain ba? Hindi. Parang leader. Parang troop leader. Troop leader ng tulip troop sa school. Tapos napunta ka ng Holland, punta ka dun sa tulip fields. Ganyan. Mag-iikot-ikot ako dun ng naka-sundress. Ganyan-ganyan. Ayun. Very very prenup ang dating. Pero ako lang. Mag-isa niya lang. Mag-isa ko lang. Okay. Ganon. Perfect. Ang saya mangarap pag maraming pera. Okay. Next, so kadugtong yan, what would you do if maging presidente ka or maging queen ka for a day? Ano gagawin mo? So lahat
lahat ng sabihin mo goes. Go. Walang Okay. walang limits. Okay. I will purge the government. Oh my God, Yan. para kasi Thanos. Oo, Thanos. Lahat kayo umalis dyan at ang Oo. ilalagay ko lang dyan ay yung mga karapat-dapat. Merong Oo. proven track record, everything, Oo. ganyan. May track record, walang cleared yung NBI. Oo. At So, sa pag-president ka, kailangan mag-submit sila ng NBI clearance. Okay, so pipila sila din. pipila sila Okay, sa so pag NBI. may hit, maghintay ng 3 days. 3 days. Okay, perfect. Ganyan. Para kunin nyo ulit, punta ulit kayo dun sa site kung saan kayo nag-apply. Okay, Okay, hindi pwedeng sa mga satellite, Totoo. gano'n. Tapos Okay. kukuha kayo ng number sa guard. Okay. Yes. Okay. Okay. At para naman, para merong challenge sa inyo na bawal kayong mag-online. Ayan. Bawal kayong mag-online ha. Pati din sa yung mga nagpapa-online sa labas ng NBI, yung may assistance, no. Hindi pwede. Okay? Danasin nyo yung dinadanas ng mga pangkaraniwang Okay. Pilipino. Ayan. So, dapat may good moral, character, okay, at least from 10 reputable resources. Okay, Ganyan. perfect. Ganon. Tapos, ayan, mag-submit din ng, what do you call that? Yung, tawag dito, yung proof ng Income mo. salin. Gano'n, yan. Salin. Yan, dapat transparent tayo sa ganyan. Okay. Ganon. Mm-mm. Okay. So, purge lahat. Okay, ang mga qualify lang ay yung mga karapat-dapat. Okay. Mhm. Suspended ang voting. There's no democracy when I'm queen. Okay. So, ang mga, siguro ang Suspended ang voting. suspended ang Okay. voting. Okay, walang Ika-appoint mo lahat. i-appoint ko Okay. lahat. So, yun nga, kailangan nilang mag-go through doon sa process. Ganyan, para, kailangan ako lang ang magde-decide. Kailangan makumbinsi nila So, ako. para kang si Tyra Banks. You're still in the running. Towards becoming the Philippines next senator. Oo, perfect. Tapos lalabas yung picture mo. mong ganyan. Sa mga nanonood, alam pa yung America's Next Top Model. Ganyan. Ayun. Tapos, ang gagawin ko ay I will prioritize din yung pagiging clean ng mga cities. Ganyan. Okay. So, palinis tayo. Okay. Ganyan. And yung tawag dito, how do you call this? I-ensure ko na lahat may trabaho. Like, hindi ka dapat latak sa society. Okay. Walang tambay sa Walang tambay. Bawal ang tambay. Sa regime mo. Oo, Grabe yung sa regime. Okay. Long may I reign, walang tambay sa aking reign. Okay. Ganyan. So, lahat kayo magtatrabaho. At kung ayaw nyo magtrabaho, Ipapatapon kayo sa Mars. ang yaman ng Pilipinas, wag ako no? Talaga sa Mars ang patapon. Ayun. Yun ang mo. Yun Meron ang pa. Yun lang. Okay. At least yung first three directives ko as Queen of the Philippines. O Okay. ikaw. Queen of the Philippines. Walang Hindi president, Okay. Queen. Ako, pag naging queen ako for a day, actually, lagyan ko lang ng context kung bakit ganito yung yung scenario ko. Kasi sa work, merong isang executive na nagsabi sa akin, kasi nagsasabi ako sa kanya ng pain points ng team ko. Tapos sabi niya sa akin, I'm gonna make you queen one day. Tell me what you want. Sabi niya ganun sa akin. O di sabi ko, di lahat i-push natin lahat dun sa implementation. Sabi kong ganun. Walang roadmap, lahat go live. Sabi kong ganun. Sabi niya, lang naman, parang nag-agree lang siya na mas madali nga yung buhay kong ganun. Pero dun ko naisip na kung queen ako for a day. Ayun, akala ko sinabi mo talaga dun sa boss mo. Na go live tayo sa lahat. Hindi, yun nga sinabi ko. Oh my God. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, wag na tayo mag-roadmap because it's mahirap na mabuhay sa dalawang mundo ng system. Go live natin lahat. Sabi ko gano'n. And then we learn as we go along. Ganyan. Yes. Syempre, in the real life, hindi naman pwede yun. So, ayun lang, parang lang siya. Parang dun ako na-inspire na sabi ko, okay, kung queen ako sa isang day at hindi work at buong Pilipinas, possibly, Pilipinas lang naman kasi hindi naman pwedeng queen of the world, diba? Kung queen ako sa isang araw, ang gagawin ko, lahat ng boomers or basta ang matitira lang sa mga government offices ay either young millennials or Gen Zs. Ask me why. Ask me why. Kasi alam mo, ang mga millennials ay they're very tired with their lives.
So tayo yun, elder Oo. millennials. No. Yung mga millennials hat, di ba? Okay, Tayo, okay. tired na tayo eh. We're tired na sa buhay Hindi, natin. pero sa spectrum ng millennials, elder tayo maituturing, di ba? Hindi ko alam, ikaw, elder. Kasi, medyo basta siya doon. Hindi, lahat na lang. Lahat ng millennials lahat na lang. lahat ng millennials in general. So, yung mga millennials, they are very tired of their lives. Okay But- guys, for context lang ang millennials po, they turned 18 in the year 2000s. Yan. Ayan, So, okay. but, dahil nga pagod na sila, they want everything to be efficient. Truth. Okay? Truth. So, kung lahat ng tao sa government ay efficient, walang pila. Truth. Okay? So, ngayon, bakit naman kasama yung Gen Z? Yung Gen Z ngayon ay they are very creative. Creative. Totoo yan. Right? Totoo And they're yan. very adept to the technology that we have. Correct. So, yung efficiency na naiisip ng mga millennials can be complemented by the Gen Zs to make it a reality. Correct. Okay? So, dahil dyan, wala nang pila True. sa mga government offices. Ma-decommission na po ang mga paper forms. Yes. Everything online. Everything, lahat ng pifilapan mo ay naka-iPad. Wow, taray. Okay. Yan. iPad talaga, hindi ano Ay, pwede naman tablet. tablet. Okay. Pero we will tatagalin na natin ang mga lahat ng paper. Lahat ng Kasi bisulat. syempre may footprint din yun eh. Para save trees. Mawala yung papel. Okay, yun ang number 1 kong directive. Of course, yung mga matatanda na sa mga government, ilalagay po kayo sa basta ano kayo, ilalagay kayo, bibigyan kayo ng mas magandang buhay. Yes. Basically. So, ang gagawin nyo lang ay mag-i-story lang kayo sa Facebook, mga ganyan. Ang gagawin nyo, hindi na kayo mag-iisip ng mga ano sa government. So, okay, papurge natin lahat. Lahat na may iwan is mga, ang age bracket lang is around 30, 40, ganyan. 40 max Okay. na sa government offices. Okay, gusto ko rin yung sinabi mo na ipapurge natin yung mga ano. Tapos, pag tatakbo ka, merong GoSee. So, magmo-model ka. Tapos, merong meeting de avance. Tapos, ang style ng campaign is parang yung campaign sa UST. Yung student council campaign, yung meron kang performance. May pa-under ka. Okay. Tapos, dapat malinis ang record. Dapat wala kang kabit. wala kang hinaras. Wala kang NBI basta wala kang anything, you're malinis. Good moral character. And then syempre dapat yung pinag-aralan mo is swak din kasi hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng nasa DOH ka pero dati kang police. 'Di ba? Hirap, 'di ba? Hirap nun. Kung Department of Health tapos police yung hirap. Hindi dapat yung ganon. Hindi rin pwede yung SecDef ka tapos dati kang artista. Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi magkaiba ang mga kontrabida sa sa movies. Versus sa totoong buhay. Wala akong pakialam kung action star ka. At naiwan. Kasi hindi naman all the time nakaiwas yung bala sa'yo eh. True. So yan. Yun yung second ko. Purge. Same lang sa'yo. Purge natin yung government. And then, syempre, meron tayong panel of judges doon. Parang either RuPaul's Drag Race, parang ganon, or parang America's Next Top Model. Okay, iba-ibang yan, iba-iba. Yung pinakamagagaling sa field. Sa fields nila, true. Ang ilalagay natin ng mga judge. Okay? And then, ang last ko na directive as a queen ay wala ng lahat ng kailangan, basic needs ng isang mamamayang Pilipino ay hindi mo babayaran. Separately. That's good. Because diba right now, we have SSS pero kailangan kumuha ng separate insurance. Truth. Why? We have PhilHealth pero kailangan may HMO ka. True. Why? Diba? Tapos, yung mga pag-ibig loans, hindi naman accessible. Right? So, kinu-call out ko rin kayo. Bakit kayo? Bakit ganyan? Hindi ko naiintindihan. Diba? So, dapat, accessible ang mga ganyang basic needs sa lahat ng mamayang Pilipino. Oh my God, vote for me! Ayan, sana ganyan. Ganyan sana ang gawin natin, no? Kasi, for the longest time, parang laging, ayoko kasi natin maka-hurt
Ayaw natin ma-hurt ang mga feelings ng, like for example, yung first directive ko, ayaw natin ma-hurt ang feelings ng mga pinagtibay na ng panahon dito sa government office na to, eme, ganyan. So, tulad ng mga estudyante, dapat gumraduate din kayo, True. kapag 40 years old na, okay, graduate na, pwede nang mag-move on sa iba naman. Mag-live selling ka na lang sana, ganon, or iba na lang gawin mo. Mag-crops ka, ganon, pwede. Mag-farmville, pwede rin naman. Farmville pa ba? Oo, kasi most of the time kayo po yung mga masusungit True. sa government offices. Oo, dapat talaga at this point in your life, nagre-relax na lang kayo. Opo. Yeah. Oo. Well, I guess kadugtong yan ng kung tama kasi sana yung mga benefits natin, di sana okay. Pero, you could have retired at the proper age. correct. Pero yun ang directive ko as queen. Ayan. Yun. Di ba? Ang ganda. Ang ganda ng mga questions so far. Next. Sige. Okay, ito, I find this interesting. You are magically transported to the world of the last TV show you binge-watched. Last TV show, okay. What is the last TV show that you binge-watched? One Piece. Okay. Okay, anong gagawin mo? Ang gagawin ko, syempre join ako sa Straw Hat Pirates. Okay. Kahit display lang ako doon, wala akong ambag. Kahit ano bang mga pwedeng trabaho mo dun sa ship nila? Pwede akong taga-laundry. Wala namang kuryente doon sa shop. Ano magla-laundry? Wala akong ambag. Siguro taga-account na lang ako ng Pwede. mga perang na pirata namin. Pwede naman taga-account ako. Ako ang accountant nila. Sa chores naman, siguro ang ambag ko lang ay taga-hugas akong pinggan. Pwede. Yun lang ang kaya ko eh. Hindi ko kayang maglinis. Hindi ko kayang gusto ko lang i-shoutout dito si Kit. Nakikinig siya dito eh. Kasi lagi namin pinag-aawayan sa bahay yung paglilinis. Okay. Sabi niya sa akin, madumi ka kasing tao, sabi niya sa akin. And Madumi? na-hurt ako. Kasi hindi ako naglilinis ng bahay. But that's different from madumi. Exactly my point. Sabi ko sa kanya, hindi ako madumi. I just don't like chores. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya sa akin, sabi ko na nga ba, ilalabas mo yung card mo na yan eh. Kasi dati nung bata ka, may helper kayo. Totoo naman. I just don't like really chores. Kahit mag-vacuum, very, very madalang akong magano. Pero pag hugasin mo akong pinggan, kaya ko. Basta yung hindi ako masyadong mapapagod. Like, kasi pag maghugas kang pinggan, nandun ka lang eh. 'Di ba? Hugas akong pinggan, kaya ko maglaba. Yan yung mga chores na pang cute. Pang cute lang. Pero gusto kong i-address. Shoutout sa'yo, bebe. Shoutout sa'yo, bebe. Hindi ako, I'm not madumi. I just don't like chores. Same. Some chores. Ayun lang ang ko. Wala akong ambag. Wala akong ambag sa Straw Hat Pirates. Basta kasama ka lang dun sa kanila. Tsaka parang sayo nun. Everyday mo kasama si Makenyo. Magpapa-headlock ka ba kay Makenyo? Oh my God! Yes! Yes na yes! Makenyo! Take me! Parang yun yung magandang, yung perfect mo dun, sparring partner ka ni Makenyo. Makenyo! I love you so much. Tapos, andun si Chopper. Kailan mo si Chopper? Hindi ko pa napapanood yung latest. Yung doktor nila doon, yung siya, reindeer. So CGI to? CGI siya. Tapos ang cute-cute niya. Cute-cute niyang reindeer. Parang nakakain siya ng devil fruit. Devil fruit kasi yung nagbibigay ng power sa kanila. Okay, yung nakain niyang devil fruit ay human devil fruit. So, reindeer siya na meron siyang qualities ng humans. Okay. Ganon. So si Luffy, ang nakain niyang devil fruit ay yung pang rubber, gum-gum. Okay. Rubber. Parang kaya rubber siya na tao. Na-rubber siya na tao. Ganun siya. Tapos ang cute-cute ni Chopper. Si Chopper yung nila doon, yung doktor nila. Tapos reindeer siya. Tapos reindeer siya. Cute-cute. Ikaw, anong last TV show? Ang last TV show na binge-watch ko ay Dexter. Dexter? Yung serial killer siya. Yung serial killer. Akala ko yung Dexter's Laboratory. Hindi. Dexter na, medyo luma na kasi to. Tapos naka-upload lang siya kasi recently sa Netflix. So, gusto ko rin kasi itong series na to. So,
inulit ko siya, gano'n. Kung ako matatransport ako sa world ng Dexter, ang gusto kong role doon, yung siguro Assistant. gusto kong maging kapitbahay ni Dexter. Kapitbahay. Gusto ko maging kapitbahay niya na alam ko yung secret niya pero hindi ko siya like nirarat out sa police. Okay. Yung parang gusto kong maging assistant niya. Pero gano'n. alam niya na alam mo. Hindi. Okay, Pero ako okay. alam ko, nasa ako yung kapitbahay na tipong nagdadrop ako ng subtle hints na alam ko na serial killer ka, ganyan. Parang siguro he will be threatened a bit by me, ganyan. Tapos parang merong eksena na papatayin niya ako kasi marami akong alam, ganyan. Pero siguro meron ding eksena na ipapakita ko sa kanya na valuable ako, ganyan. Okay. Sama mo ako sa adventure. So, anong ganyan. value mo? Ganyan, sidekick na parang Sidekick. Look out. Ganyan. Look out Okay. pag Kasi 'di ba pag siya, yung papatay siya, 'di ba yung may kill room siya na sineset up. So ako yung nasa labas, tapos tinitingnan ko pag okay. pag may dadating ganyan. So, look out ka lang. Look out, ganyan. Okay. Gusto ko look out. Basta involved ako sa life ni Dexter. Well, not in a romantic way, pero gusto ko parang ako nga yung sidekick na platonic, ganyan, na look out lang ako, ganyan. Okay. Ayan. Tapos para eventually maging apprentice ka, hindi. Hindi. Sidekick lang talaga. Sidekick lang talaga. So, may GMRC pa rin naman yung character ko. Okay. Pero, ayun, parang wala lang. Kasi yung paghanga ko kasi kay Dexter, nag-i-stem siya sa, ang pinapatay niya lang ay mga masasamang tao kasi. Correct. So, ayan, gusto kong suportahan yung cause niya by being the lookout. Pero not necessarily ako yung gagawa nung deed, ganyan. So, ayun. Tapos, may crush ako dun sa katrabaho niyang si Detective Queen. Yung isang poging detective doon na jowa kasi yun ni Debre, nung kapatid niya. Pero ayun, wala crush ko rin kasi si Detective Queen. Ayan. So ayun lang. Sidekick na kapitbahay na medyo chismosa. Okay. Ganun. Okay. Sige. Next question. Ano to sa totoong buhay to Okay. What would you do if crush ka ng crush mo? Oy, alam mo, ako, kasi, ewan ko hindi ko ma-explain itong mentality na to, pero kasi, pag ako yung may crush, carry sa akin, pero pag kin-rush back mo ko, iiwasan na kita, as in, matatakot na ako sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, parang, I find it terrifying to be found attractive by attractive people. Totoo? Oo, parang, feeling ko kasi parang, at the back of my mind, siguro, nandun yung takot na, ay, baka pinagditripan lang ako nito. Okay. Kasi, nalaman niya, na-crush ko siya. So, parang, pagditripan niya lang, ay, crush ako nito, ganyan, pwede mong gawin kahit sabihin, kahit anong gano'n. So, pag, ako kasi, pag wala akong, di ba, wala akong romantic interest sa'yo, as in, feeling close ako sa'yo, as in, di ba, comfortable ako makipag-interact sa'yo, pero when I find you attractive, hindi ako makikipag-interact sa'yo kahit nandyan ka na. As in, gustong-gusto kita sa sobrang takot ko na may magawa akong mali, tahimik na lang ako pag nandyan ka. Ganun ako. Ewan ko kung ganun din. Pero kung makrush back ako ng crush ko, most likely, hindi ko siya papansin. Hindi. Like, for example, liligawan ka niya. Okay. Ganon. Ganong point ng Ganong point. As in, okay. Siguro, go or na. ayaw mo na din. Or hindi sa ayaw Siguro, I will go on the dates, ganyan. Parang, pag magbibigyan niya ako ng something, okay, ganyan. Tapos magbibigay din ako sa kanya, ganun. Pero yung tipong, siguro magkakaroon lang ng hiccup kapag nandun na sa point na mag-aas na siya ng exclusivity. Like, tayo na ba? Ganyan. Kasi yung dating, ganyan, nothing serious. Scary lang sa akin yun. Pero pag yung nandun na yung magko-commit ka, nandun na sa point na humihingi na siya ng commitment. Ako kasi medyo takot ako sa commitment. Ganyan. Na, feeling ko kasi, yung ako, parang worst comes to worst, hindi ko pipiliin yung iba. Hindi ko pipiliin yung tao. Mas pipiliin ko yung sarili ko, yung dreams ko, ganyan, yung ambitions ko, as a selfish person. As a selfish person, ganun. So, ayun. Well, parang selfish pa rin, na pumayag ka na magligaw-ligawan, kayo, parang levels kayo, tapos biglang ayaw mo naman pala na maging kayo, ganun. So, parang, ayun, wag na. Wag na kang makrush back. May crush. Okay lang na ako yung may crush. Wag hindi mo na ako kailangan i-crush back. Okay.
Oh, Ano ba ikaw. yan? Eh di ano, syempre masaya. Oh, masaya. Oo naman, Ano syempre. natin yan? Sige. I-entertain natin. Okay. Oo. Kasi minsan ka lang well, ako, sa akin, in my experience, parang parang hindi all the time, parang 30% of the time lang na naka-crash back. Ganon. Tapos pag kin-rush back ka pa, ay naku talaga. Ako sa inyo, mga yung pangit yung kabanding. Parang may lagi, may ibang May hidden agenda, hindi ganun. din agenda eh. Kumbaga parang either wala sa timing, alam mo yun, yung parang binigyan mo naman ng chance na umaming kay crush ka, yung mga ganon. Okay. Tapos, kumbaga, sinabi mo na nga na crush mo siya, tapos alam mo naman na crush ka din, tapos ayaw pa rin umamin. Hindi mo alam. Hindi na alam ang gustong mangyari sa buhay. Pero yes, i-entertain. Kasi syempre yan parang nakaka-boost din ng self-esteem kapag kina-crush back ka ng crush mo. So, nakaka-inspire din naman, ganyan. True. Yan. So, yun ang natin. Pero huwag na natin hindi ko na yan iniisip kasi True. oo, hindi, wala naman na akong, yung mga crush ko ngayon ay mga wala dito sa Pilipinas. Nasa Korea sila. Nasa Korea, nasa US. Yan. Si Makenyo. Tsaka si Park Seo-joon. Okay, PSG. next. Ikaw na. Okay. Eto, nakakatawa to. Nag-attend ka ng kasal as a guest, pero pagdating mo dun sa venue, na-realize mo na yung dress mo kapareho ng bridesmaids. Oh my God. Eh di sasama na lang ako sa bridesmaids. Sama ka sa entourage. Oo, sama ako sa entourage. Sama ako. Lalakad din ako doon. Wala akong kapartner. Tapos sama ako sa SDE. Tapos ikaw pa yung super performative sa SDE. Oo, kasi parang since na-experience ko na siya once, alam ko na kung paano ang galawan dapat ng mga bridesmaid. At again, lagi kong sinasabi, pag bridesmaid ka, dapat hindi ka killjoy. True. Talaga dapat kung anong papagawa sa'yo, gawin mo Game talaga. ka. Oo. Kasi syempre, yung mga napiling bridesmaid nung bride na yon is for sure, pag sa kasal mo, ganun din yung gagawin nila. If ever kunin mo silang bridesmaid. So, ayun, todo perform ako doon. Tapos, hindi ako kasi pag ganyan, hindi lang kasi sa kasal yung pag meron ako nakikita na kaparehas ko ng damit, hindi ako nahihiya. Or hindi ako, hindi ko siya, wala siyang sa akin. Hindi siya big deal. Wala siyang issue sa akin. Like, nangyari na yun sa office. Pumasok ako sa office, tapos meron akong kaparehas ng palda. Okay. Parehas kami ng palda. But not the whole outfit. Not the whole outfit, pero Okay. parehas kami ng skirt. Tapos, host ako nung town hall. Tapos, syempre, kitang-kita yung skirt ko, di ba, nasa harap ako. Tapos, host ako. Tapos, siya, makikita ko din siya, nandun siya, parehas kami ng skirt. Nag-picture kami, parehas kami ng Okay. skirt. Kasi parang ako, as a plus size person, parang na-amaze ako na, meron akong kapareho. Ibig sabihin, hindi lang ako yung kayang magsuot nitong damit na to. Or kaya ko ring suotin yung damit na nila. to. Ganon. So parang, hindi issue sa akin kapag meron akong kaparehong damit. Okay lang sa akin. Mag-picture pa tayo, girl. Tapos tulad nga akong bridesmaid, yung bridesmaid ka pareho, go ako, bridesmaid. Sige, sali ako dyan sa entourage mo, girl. O, sasayaw ba? Entrance ng bridesmaid? O, sayaw ako. Para sa'yo, girl. Walang issue sa akin yung gano'n pag same ng damit. Asa baka palang mukha, alam nyo talaga yung contrast sa aming dalawa. Ako kasi, pag napunta ako sa ganung sitwasyon, most likely magtatago ako. Like, Totoo ba? Oo, kasi yun yung parang... Nasashy ka? Nasashy ako sa mga ganung instances. Kasi, pag may nakapansin nun, parang parang ang default is, ay, masaya to, natin siya, eme. Pero ako, hindi ako komportable sa ganun. Like, lalo pag sa akin, anxiety causing yun. Especially pag mga ganyang events na kailangan girly-girly ka. Okay. Like I mentioned, guys, hindi nga ako girly-girly. I'll chick nga ako, diba? So, ayun, parang to begin with, most likely, kaya ako pumunta sa kasal na yun kasi napilitan lang ako mag-dress, ganyan. Napilitan lang ako. Ayoko lang maging rude doon sa bride or doon sa groom, kaya ako sumama doon, ganyan. At most likely, nagsuot ako ng dress na hindi ko naman talaga bet, ganyan. Pero kailangan, kasi nga for the occasion,
Tapos pagdating ko doon, parehas ka parang dress yung mga bridesmaids. So, syempre ako, siguro sa likod lang ako niyan, ganyan. Magbe-blend ako sa wall kung kaya, 'di ba? Tapos ayun, hindi ako mag-game na ano. Tapos siguro pag napansin ako, ayan, siguro I would laugh na ganyan. I would try to laugh it off, ganyan. Pero hindi ako yung magiging all-out performative levels na ano na. Ayan, para saan kasi wala. Hindi sa ganung setting sa kasal. Pero kung ibang ano naman, Normal. ibang functions naman nakatulad din sa'yo sa town hall, yun pwede yun na maging katuwaan siya. Pero for that kind of occasion kasi sa akin na ayun nga. Hindi ka comfortable hindi basically. Hindi comfortable sa ganun. Ayan. Okay. Next. What would you do if one day magising ka tapos lahat ng ex mo nasa iisang JC? Group chat. Anong first mong message? Kasama ako dun sa GC. Anong first mong message sa kanila? Wala pang laman yung GC. Wala. Ako yung magfa-first message. First message? Oo. Hi guys! Kamusta kayo? Hi guys, miss me. Ganun. Ayun, yun ang first message ko. Same, ganyan din. Hi guys, kamusta na kayo? Ganon. Pero dalawa lang naman sila. Dalawa lang? Dalawa lang sila. Dalawa lang sila. Tapos parang hindi pa sila jive, feeling ko. Okay. But those are yun kasi is talagang relationships yun. Hindi like mga Feeling ko nakalandi. naman mukhang relationship naman yun siya. Hindi yung nakalandian. Pero kasi bata pa kasi yun, bata pa eh. Pero yung mga, wala naman ako ibang kalandian. Diyos ko, yung boyfriend ko ngayon, kami na niyan since 13 ako. Kaya saan pa ako maglalandi niyan, di ba? Okay. So parang, yun. Hi guys lang, wala namang eme. Ang ko na lang dun is kung kasi yung isa dun is parang close friend ko rin naman siya. Okay. Kasi nga parang parang wala lang yun. Parang kasi batang-bata pa. So parang feeling ko, magkaka-issue na lang yan kapag hindi sila jive nung isa. Which is alam ko hindi. Mm-hmm. So, bala na kayo. No. Hi guys. Hi guys, just leave chat. Ganon. Usap kayo. Ganon. Ganon ang ko, chat ko. Ayun, same. Same, hi guys lang. Hi guys lang. Next. Ako na, no? Ito. Nangyari to sa totoong buhay, I'm sure. Okay. Kumaway ka sa taong hindi naman pala ikaw yung kinakaway. Oh my God. Siguro I will like this, yung ganyan. Yung hahawak ka sa buhok mo or meron kang kunyari inaabot na ganyan, mag-hi ka. Or parang feeling ko kapag ginanon mo, lalo kang mapapahiya eh. So parang feeling ko, magsasorry na lang ako. Sorry, akala ko ako yung hinahayan mo yung ganyan. Ganon na lang. Kasi kung i-play off mo na, parang wala kang hinayan, parang lalo kang napahiya. So parang baka feeling ko doon na lang ako sa, akala ko ako. Sorry po. Ganyan na lang yung sagot ko. Same. Ganyan. Kasi parang pag play off mo, yun nga, lalo kang magmumukhang ewan. Versus yung, sorry, akala ko ako. Akala ko ako. Or kaibiganin mo, hi! Hello! Gusto mo maging friends? Di ba nagkaroon ka pa ng bagong friend? Next. What would you do if pagising mo nasa isang point ka ng time, not necessarily sa buhay mo like for example nasa ice age ka gano'n. Kung merong time na gano'n na gusto mong balikan, ano yon and what would you do? Grabe yung ice age parang pangalawang era no? Siguro ako gusto kong makabalik dun sa time ng what do you call this? Spanish occupation sa Philippines. Yan. Tapos, ang gagawin ko ay magiging pretty lang ako doon na mestiza. Pretty ka lang bro. Yung sinasakop ka na pretty ka lang
Oo. Ano ba ang ano? Teka lang, hindi ako sure kung tama yung usage ko ng mestiza. Ang mestiza ay... Maputi. No, ibig ko sabihin, how was it used pala during the Spanish occupation? Parang meron yata siyang Hindi, yun meron lang siyang hindi ko connotation. alam. Ganyan. Basta okay, yun. Sige, we'll look that up later. Pero ang gusto ko dun is pretty lang ako. Tapos Na meron naka- kang payong. Oo, yung payong na lace, ganyan. Tapos nagtatago ka sa manggas mong ganyan. Tapos nagpupunta ako sa mga party doon na meron akong abaniko, ganyan. Tapos nakaano lang ako. Yung Filipiniana nun na, Barot saya. diba? Yung barot saya na may butterfly sleeves, may ganyan. Tapos, yung ano talaga siya, parang lace, yung material niya is lace, ganyan. Tapos yung nakapusod ako, tapos meron akong choker na merong pearless dito, ganyan. Oh my God, Ganun, ganon. very talaga, dalagang Pilipina. Yeah. Okay. Ganun. Pretty lang ako sa Spanish occupation kahit nagbabarilan na sila doon. Ganyan. Sinasakop na ng mga Spaniards. Oo. Pero pretty ka lang sa azotea. Sa Teya. Parang terrace. Oo. Diba? Yung nakasilip kang ganyan, no? May scene doon sa Noli ba yun? O sa FL Philly. Sa Noli ata yun. Ayun. Basta nakasilip ka lang sa azotea, nag-aabanin ko ka doon. Oh Ganyan. my Habang nagkakagulo sila, God. nagsasabog-sabog doon. Ganyan. Yeah. Tapos sarap may tanong ganyan. Pak! Oo. Ganon. Gusto kong maging dalagang Pilipina ng ganong level. Okay. Ikaw. Ako, gusto ko talagang mapuntahan ng Ice Age. Ice Age. Okay. Kasi feeling ko talaga yun ang natural habitat ko eh. As a pawisin girly. Gusto ko talaga ng gusto ko talaga ng malamig. So, anong outfit mo doon? Like, animal skin yun, eme. Kasi, oo. Tapos gusto kong maranasang tumira sa igloo. Sa igloo. And gusto kong maramdaman yung feeling ng hotdog sa freezer. Ganyan. Kapag nakatira ka sa Pilipinas, hotdog ka na nasa steamer. Correct. Tapos ang pets mo doon, mga wolves. Taray. Wolves nga. Mga wolves, tapos mag-sledding kayo. Perfect. Ang perfect talaga. Ganun. Ice Age para malamig lagi. Malamig lagi. Parang Okay. ang hirap pala nun. Paano ka maliligo? May heater ako doon. Ako naman masusunod eh. May heater ako doon. Tapos yung heater ko yung nilalagay sa balde, yung kulay yellow. Alam niyo yun? Sa isang hardware. Aray ko. Yun yung heater ng mga walang shower. Tapos ingat ka doon kasi makukuryente ka doon. Oo, guys. Pag Kailangan anong mauuna? Isaksak mo muna siya bago mo ilublob? O ilublob Hindi. mo muna bago isaksak? Akong ginagawa ko nung lublub muna bago saksak. Hindi ba siya nagsaspark? Ganun. Hindi naman. Okay, i-research nyo muna ha bago Oo. nyo bago nyo Follow the gamitin. instructions na lang doon sa niya packaging. Oo, basta pag nakita nyo yun, kulay yellow siya na Para parang siyang kandila na Oo. ganito katangkad. Oo, tapos Tapos ganyang kakapal. ilulublob mo yun sa balde Balde ng para tubig, tas- uminit yung Oo, pampainit ng tubig Oo. yun. Oo. binili namin yun kasi dati si mama, nag-iinit pa siya sa kaserola ng tubig. True. Tapos nilagay niya dun sa balde. So, yun, ganun ginagawa na. Pero hindi na yun ginagawa, at least ako, hindi ko na yun ginagawa Ako kasi din. mas gusto ko ng malamig na tubig pag Same. naliligo. So, Same. yan. Gusto kong bumalik sa Ice Age. Ice Age. Ayan. Tapos mga time na yun, siguro meron pa mga mamos. May mammoths, ganyan. Perfect. O yung buong cast ng Ice Age. Oo. Ano nga kasi yung isa doon, yung malaki yung mata? Sloth? Sloth ba siya? Hindi siya sloth. Mabilis siya gumalaw eh. Hindi siya sloth. Wait, Zootopia pala yung iniisip ko na may Oo, sloth. pero may isa doon na mukha siyang squirrel na ayun, yun ang Yung squirrel yung nagtatago ng acorn. Squirrel nga yun. Squirrel. Oo. Meron pang isa sa Ice Age na yun ang mga kasama ko sa Oo. sa Ice May Age. saber-tooth tiger siyang kasama doon. Oh, Oo, perfect. yung- Tapos mga bears, Oo. ganyan. Yun yung mga, pero syempre yung bears ko mga friendly sila. Oo. Oo. Tapos yung out of place lang doon sa Ice Age is yung initan ko ng Yung kulay dilaw na initan ko ng balde. Di ba? Doon sa Ice Age merong orokan. Di ba? Meron akong balde. Ayan. Sa loob ng igloo. Sa loob ng igloo. Saya. Okay. Saya. Gusto ko sa malamig na lugar. Lalo na ngayon. Gusto ko summer na sa Pilipinas. True, grabe yung radiation Ang dito, guys. init na, guys. Ang Very init oven. na. Tapos ang ang taas pa ng mga oil prices. Saktong-sakto Bilihin sa sa summer. Hindi naman pwedeng hindi ka mag-aircon. Kasi True. girl talaga, para ka ng inihaw na dito, lempo. Sa init. Trot. Ayun, next. Okay, may time pa ba tayo? Meron pa. Alright. Sige.
Eto, inoferan ka ng 10 million pesos para iwanan ang jowa mo. 10 million pesos lang. Choose pa Ang siya. baba naman ng 10 million. My God. Pero sige, tanggapin ko yan. Mukhang pera. Asa mo kang pera, go? Oo, mukhang pera. Tapos ano na lang kami, secret on. Yes! SO. mauna. Alam mo yung SO? Ano yung Secret on. Yung mga ano dati. Oo. Yung mga ano dati. Yung Ganyan ang mga, mga romantic tropes dati. Oo, mga secret on kayo kasi hindi alam ng mga magulang yung nagde-date kayo. Ganon. Secret on na lang kami. Pero at least may 10 million kami. Hati kami dun. Oo. Ay, hindi. 70 sa akin. Ah, Tapos, 30% sa kanya. 7 sa'yo, 3 sa kanya. Oo. O, hati kami dun. At least makikinabang pa rin siya. Okay. Oo. Siguro Tapos, same. secret on Same. na lang talaga. Same na lang din. Oo. Na Tapos ganun. parang na-imagine ko yung sa mga teleserye yan, di ba? Yung, True. iwanan mo ang anak ko. Sabi niyang gano'n. Ito ang 10 million. Sige po. Sige po, tita. Pwede po bang sa Gcash na lang? 10 million Gcash. Paki-deposit na lang po sa BPI. Sa account. Wire transfer po sana kasi hirap pong bitbitin ng cash. Yung mga ganyan. Naka-attach case pa yung Chicken. attach case. Lumang-luma, hindi pa ng briefcase. Attach case. Attach case. Parehas lang ng briefcase yun, di ba? Parehas lang ng briefcase. Pero yung kasi yung tawag natin, attache case. Si mama kasi attach case kasi ang tawag niya sa ano niya. Yung Pero mga... ang alam ko ang tamang pronunciation, attache case. Hindi siya attache case. Basta ganon. Okay. Basta attach case yun sa nanay namin. Parang happy slip. Attach case. Attach case yun. Sa amin, nandun yung mga baptismal namin. Oo, yung mga diploma namin, mga medal namin. Oo, true. Okay. Ayun. Ikaw na. Next, ay meron pa ba ako? Ay wala na ako. Kasi sinabi mo na yung bigla kang naging mayaman overnight. Yun lang okay. yun yung ano ko, last ko. Okay. Meron ka pa bang question? Meron pa tayong Meron time sa pa. isa? Okay. Isa na lang? Isa na lang. Okay. Sige. Ayan, ito Okay. maganda to. Nagising ka na able to speak every language in the Oh world. my God. Yes. The best. Ang saya niyan. Siguro manonood ako ng... Manonood lang. Manonood ka lang walang subtitle? Oo. Hindi, manonood ako ng mga ibang films. Right? Na walang subtitles. And I guess, makikipag-usap ako sa mga counterparts ko siguro na Na hindi kayo nag-i-English. hindi kami nag-i-English. Kasi parang yun siguro, mas maganda yung magiging conversation nyo kung talagang yung language nila yung Ginagamit. yung ginagamit. Kasi most of the time pag tinranslate sa English, 'di ba, nawawala yung niya. Yung either nawawala yung some emotions of it, right? Oo, true. Pag translate na sa English, and pag local language kasi parang ang saya, para kayong friends. Ganoon. Siguro yun yung mga yung mga foreigner ko na mga counterparts or mga friends. Kausapin ko sila in their language. Their language. Yeah. Saya yun. Ikaw? Ako maghahanap ako ng apam na hindi nag-i-English. Okay. Oo. Siguro yung mga sa Europe, mga Austrian, mga Wow. ganyan. Oo. Austrian, ano Mga pa ba? mga mga Ireland, Irish. Irish. Oo. Irish, Mga ganyan. nights, ganyan. Pwede, mga gano'n. Yung mga nakatira sa castle. Oo, Ganon. mga nakatira sa castle. Para maranasan naman natin tumira sa castle. Oo, Ganyan. oo. Tapos sa Castle Rock, no? Night's Watch pala. Ano ba yung reference ko? Mali. Casterly Rock ang sa Lannisters. Ang sa Night's Watch ay yung The Wall. Wall. Okay. Casterly Rock ay Lannisters. Mali yung Lannister. reference ko. pero natawa din ako kasi. Casterly Rock. Ayun. Tapos, siguro, mag-visit ako dun sa mga Asian countries na hindi ko bet i-visit kasi nga dun sa language barrier. True. Ganyan. Japan, ganyan. True. Japan, Vietnam, Thailand, ganon. Kasi, parang feeling ko, kasi, magandang pumunta doon na ma-experience mo yung rich culture and yung mga, nila doon, yung mga kinaugalian nila doon, nang naiintindihan mo talaga sila. True. Na versus yung, kasi pag tinatranslate kasi maraming nalulus in translation, yes. ganyan. So, ayan, Japan, Thailand, Vietnam, Korea, South Korea, ganyan. Sa North, pag-isipan pa natin kasi Depende. baka, depende kasi Baka hindi na makalabas eh.
Nakapasok, hindi naman nakalabas. Ayun. Tapos ano pa bang mga India din siguro. Pwede, India, oo. ganyan, to experience the culture. Ganyan. Kasi feeling ko, yung weather doon, parehas lang dito. Ganyan. Meron Paano? silang place na malamig. Sabi. Okay. So, ayan. Tapos punta rin tayo sa mga European para mag-ano na, maghanap ng affirm. Oo. Sa, Affirm? affirm. Sa Austria, ganyan. Germany pwede siguro. Oo. German affirm. Ganyan. German France. German Shepherd sa sabihin ko. Mali. Okay. Ayan, kasi pag marunong ka na mag-English, parang dead man na dun sa mga English-speaking countries. Well, okay din naman mag-ano dun. Tapos sa South America, ayan, nandyan yung ating mga Brazilian puppies. Ayan, mga Argentinian, mga alam mo, masaya yung Brazil. Kasi, di ba, nakapunta na ako ng Brazil. Pinadala ako ng company doon for 3 weeks. And then, for someone na hindi mahilig sa travel, na-enjoy ko siya. Although nakakapagod siya. Kasi doon, hindi kasi katulad dito sa Pilipinas na halos lahat ng tao marunong mag-English. Okay. Kasi dito pag may mga turista, 'di ba? Mga street sa lahat ng mga ayoko tawagin tambay eh. Yung mga tao sa streets, lahat ng tao. Lahat ng tao kasi kahit yung mga nakikita mo sa normal na sa mga streets nga, marunong sila mag-English or at least nakakaintindi sila ng English. Sa Brazil hindi ganoon. Although meron naman din, pero hindi siya same dito, ganong level. Okay. So parang anong language? Portuguese, no? Portuguese sila. So sa South America si Brazil lang ang Portuguese. Okay. So everything else is Spanish. So ang hirap niya, nakakapagod siya. Masaya yung naging travel namin sa Brazil, pero nakakapagod siya. Kasi yung language, ang hirap talaga. Nung first time namin nakarinig ng Pilipino, as in music to our ears talaga. After 3 weeks. May Pilipino doon na, no? Sa airport na. Sa airport na. Nung nakarinig kami ng mga nagtatagalog, oh my God, nagtatagalog na. Ganun yung namin. Pero sobrang ganda na ng culture doon. Yung food nila doon, oh my God, napakasarap ng pagkain nila doon. As in, para silang Pilipinas kasi yung food nila. Meron ding laging staple na rice or yung food nila. Tapos mahilig sila sa barbecue. Oh my God, yung churrasco nila sobrang sarap. Like yung churrasco? Churrasco yung tawag nila. Tapos parang pork barbecue yun. Na para siyang lechon levels pero grabe yung savory as in sobrang sarap ng pagkain nila doon. And hindi sila madamot. Katulad dito sa Pilipinas, diba, very hospitable ang mga tao. Ganun din sa kanila, hindi sila madamot. So yun, ang hirap nga lang kasi nakakapagod siya. Then, oh my God. Talagang, ang partner mo talaga doon ay si Google Translate. Kasi type mo lang, ganun. Buti nga ngayon, pwede na akong magsalita yung mabilis lang. Parang i-record mo yung sarili mo sa phone. Dati kasi wala pang ganun so type mo lang lahat. So yun. Masaya mag-travel siguro kung ganun. Oo, kung lahat ng language alam mo, no? So, walang risk na mawawala ka, maliligaw ka, or maluloko ka, di ba? Correct. Nakakatawa. Ay, gusto ko yun, to be able to speak lots of languages. Ganyan. Lahat ng language, no? Oo, dito ka, lahat nga, pati lahat. yung mga dead language, yung mga Latin, mga Greek, no? Hebrew. Ganyan. Perfect. Ikaw lang ang makakapag-interpret ng mga lumang-lumang text. At saka alam mo siguro lahat. Yun, no? At saka lucrative career siguro yun, no? Na translator ka. Ganyan. Trabaho ka sa mga UN, mga gano'n, as translator. Or hindi pala, iba pala yung nagsasign sa mga deaf. Kung lahat ng language, deaf siguro sa mga deaf pala yun, yung nagsasign sa TV. Okay. O siguro, kung may ability ka na ganito, sign marunong ka din. Kasi lahat every language. Ay, sa bagay, naintindihan mo. Okay. Diba? Nagsasign ka din, ganun. May time pa ba tayo? Last na yun. Wala na. Last na yun. So overtime na nga pala. Overtime na. So that's the last question for our game of chicks. Ayan. Perfect. Oo, ang ganda nung simula natin. Nagsimula tayo sa apocalypse, bakit sa political, pababa sa mga kabalbalan na naman. Pero syempre, enjoy. Ang pinaka na-enjoy kong question ay yung what if queen or president ka ng Pilipinas for a day? Same. Kasi parang parang wishful thinking. Oo. Pero kung at saka very timely siya. Diba kung meron magpapatotoo nun,
ganun, why not? Why not? Diba? Kung tumatanggap po kayo ng mga suggestions dyan, pwede naman po namin i-elaborate. Ayan. Yung gagawin po namin ng deck yung ano namin. Oo, meron po kaming 8-point plan Oo. ng purging. Parang sa akin 4 lang. Masyado marami yung 8. 8. Ayun. So, with that, we're ending this episode. Ang saya-saya talaga mag-Game of Chicks. And True. then, sa mga ano dyan na meron din kayong suggestions for us to play or mga questions na gusto na nyong tanungin. Ay, yung mga questions na gusto nyong sagutin namin. Ayan, pwede rin yan. I-comment nyo rin dyan kung anong gusto nyong malaman. Ayan. Sa amin wag sa world. Kasi pag sa world, baka hindi namin alam. Right? So, ayun. Ayun. Like, comment, go. Like, comment, and subscribe. And please share yung mga episodes namin. Ganyan. I think marami na tayo, no? Nadadagdagan yung followers eh. Sobrang. We are 50,000 strong. We are 50,000 strong sa Spotify. Talaga? Yes. 50,000 na. Minus the 000. Okay, pero tataas pa rin yan, syempre. At syempre, magre-rely kami sa inyong word of mouth. Word of mouth, ganyan. Share ito. Share nyo yan. Follow us sa lahat ng platforms. Yes. And thank you so much sa mga naka-follow na, sa mga nagkukwento sa mga kaibigan nyo tungkol sa amin. At huwag tayong tumigil, guys, hanggat walang sponsorship na Jollibee! Igalaw nyo ang bus. Yeah. So, Ayan. ayun. Again, like, share, comment. Kung mabot ka dito, comment mo dyan sa baba ay Casterly Rock. Mag-comment ka ng Casterly Rock dyan sa baba. Kailangan correct spelling po ng Casterly Rock. Paki-google na lang. Totoo. Okay. Research mo na rin kung ano yun, kung hindi mo alam. Sa mga GOT fans dyan, alam nyo yun kung ano ang Casterly Rock. Comment nyo dyan sa baba. Comment nyo dyan sa baba. So, uy, ano ba? I-end mo na. Kanina mo nagpapaalam, hindi ma-end din yung episode. O sige, bye.